sa kultura at tradisyon ng tagang Mindanao. Tuklasin ang nakatagong ganda ng literatura at payabunin ang kaalamang panggramatika. Magandang araw mga mag-aaral! Mula sa ikapitong baitang, maligayang panonood sa Puerto Princesa Dream TV. Ako, si Ginang Marjorie B. Dongor, ang makakasama niyo sa inyong paglalakbay sa mayamang pulo ng Mindanao. Handa na ba kayo sa ating aralin? Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang pinakamahalagang kasanayang pagkatuto o MELP na dapat mong matamo matapos ang aralin. Ito ay mahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan. Narito ang mga inaasahan kong magkagawa mo pagkatapos ng yugtong ito. Una, na isa-isa ang mga kaugalian at kalagayang panlipunan sa akdang binasa. Pangalawa, natutukoy ang kaugalian at kalagayang panlipunan sa isang lugar batay sa pahayag ng mga tauhan sa tinalakay na akdat. Pangatlo, nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan batay sa usapan ng tauhan. Ngayon, naiisa-isa na natin ang mga layunin. Tara, simulan na natin! Basahin at unawain mo mabuti ang mga katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno sa Filipino. Halika, sagutin na natin ang mga tanong. Una, ano ang tawag sa maikling salaysay na pasalinsayang ikinukwento ng mga tao, kaya hindi alam kung sino ang kumatha? A. Kwentong bayan. B. Pabula. C. Epiko. D. Tula. Ang tamang sagot sa unang bilang ay A. Kwentong bayan. Pangalawa, ang sultan ay nanggigililas nang makita si Pilandok sa kanyang harapan. Ano ang maiinuwa sa ikinikilos ng sultan? A. Nabagot. B. Natukso. C. Natuwa. At D. Nagulat. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay titik D. Nagulat. Ano ang layunin ng kwentong bayan? A. Maglibang at magbigay ng aral sa mga magbabasa. B. Ipakilala ang mga tauhan. C. Magbigay ng impormasyon. At letter D. Magbasa. Ano naman kaya ang sagot sa ikatlong bilang? Ang tamang sagot ay titik A. Maglibang at magbigay ng aral sa mga magbabasa. Ika-apat na tanong. Ayon kay Pilandok, ano ang tanging paraan upang makapunta ang sultan sa kanyang mga ninuno? A. Pagkulong sa hawla at pagtapon sa gitna ng dagat. B. Pagkulong sa isang madilim na silid.
C. Pagpunta sa gitna ng kagubatan. At letter D. Pagtalon sa matarik na bangin. Para sa ika-4 na bilang, titik A. Pagkulong sa hawla at pagtapon sa gitna ng dagat. Ang tamang sagot. Ika-5 bilang. Paano napaniwala ni Pilandong ang sultan sa kanyang pagkabuhay? A. Nakita niya ang kanyang mga ninuno sa ilalim ng dagat. B. Nakita niya ang kanyang kapatid sa ilalim ng dagat. C. Nakakita siya ng mahiwagang isda. At letter D. Nakakita siya ng kayamanan. Sa huling bilang, ano kaya ang iyong sagot? Titik A. Nakita niya ang kanyang mga ninuno sa ilalim ng dagat. Yun ang tamang sagot. Ilan ang kabuuang puntos na iyong nakuha? Kung ikaw ay nakakuha ng 5 puntos, magaling! Kung nagkamali ka naman sa ilang item, huwag kang mag-alala sapagkat may mga gawaing inihanda para mas mapalawak pa ang iyong kaalaman. Maligayang pagdating sa unang yugto ng ating talakayan. Palawakin natin ang kaban ng iyong kaalaman tungkol sa Mindanao. Pero bago natin simulan ang ating aralin, ay kilalanin muna natin ang mga larawang ito. Durian, Vinta, at kasuotang muslim. Saan kaya matatagpuan sa 3 pangunahing pulong ng Pilipinas ang mga bagay na ipinakita ko? Kung ang sagot nyo ay Mindanao, tama! Ngayon naman, ay palawakin pa natin ang inyong kaalaman tungkol sa Mindanao. Tara! Ang Mindanao ay ang pangalawang pinakamalaking isla sa bansang Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Kapuluan. Mayroon itong 5 malalaking peninsula at 5 malalaking mountain ranges. Isa rin ang Mindanao sa pangunahing pinagmumulan ng iba't ibang produktong agrikultura ng Pilipinas. Mayaman din sa iba't ibang klase ng isda at corals, ang mga dagat, ilog at bukal na nakapaligid sa isla ng Mindanao. Ang naninirahan sa Mindanao ay binubuo ng 13 pangkat ng Moro, 21 pangkat ng Lumad, at ang ikatlo at ika-4 na pangkat ay binubuo ng mga Mandarayuhan mula sa Luzon at Visayas. Sa Mindanao matatagpuan ang iba't ibang magagandang tanawin na dinarayo ng mga turista. Ang Mindanao ay tinagurian ring Lupang Pangako o Land of Promise. Ngayon naman ay aalamin natin ang mga kultura at kalagayang panlipunan ng mga taga-Mindanao sa pamamagitan ng pagbasa at pagtalakay ng kwentong bayan ng mga Maranao. Ngayon ay samahan niyo ako at babasahin natin ang isang kwentong bayan ng Maranao mula sa Mindanao. Pero bago ang pagbasa, ay ilabas muna ang inyong ballpen, kwaderno na magagamit nyo ang mga ito upang maitala ang mga mahahalagang pangyayari sa akda. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay may kaugnayan sa paghihinuha sa kultura at
kalagayang panlipunan ng Maranao. Ano ba ang paghihinuha? Ang paghihinuha ay ang pagbibigay ng sariling haka-haka at opinyon tungkol sa isang bagay o sitwasyong naganap. Ito'y maaaring nagsisimula sa sariling paniniwala at pagkaunawa sa konteksto ng pangyayari. Ngayon, susubukan nating maghihinuha pagkatapos nating basahin ang kwentong bayan ng mga Maranao mula sa Mindanao na may pamagat na Naging Sultan si Pilandok na ikukwento ni Sir Edward Frañeza. Halika, basahin at panoorin na natin! Naging Sultan si Pilandok. Ang kinagigiliwang wan ng Katagalugan ay may katumbas sa mga Maranao, si Pilandok. Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginintuang tabak. "Hindi ba't ipinatapon ka na sa dagat?" Nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. "Siya pong tunay, mahal na sultan?" Magalang na tugon ni Pilandok. "Paanong nangyaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit ng magara? Dapat ay patay ka na ngayon." Ang wika, "Hindi po ako namatay, mahal na sultan, sapagkat nakita ko po ang aking mga ninuno sa ilalim ng dagat nang ako'y sumapit doon. Sila po ang nagbigay ng aking kayamanan." "Sino po ang magnanais na mamatay sa isang kahariang masagana sa lahat ng bagay?" Paliwanag ni Pilandok. "Marahil ay nasisiraan ka na ng bait." "Kasinungalingan po iyan. Bakit po naririto ako ngayon? Ako na ipinatapon ninyo sa gitna ng dagat. Ako na ikinulong pa ninyo sa hawla ay naririto ngayon at kausap pa ninyo." Ang paliwanag ni Pilandok. "May kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at pagtapon sa gitna ng dagat. Ako po ay aalis na at marahil ay hinihintay na ako ng aking mga kamag-anak." Umakmang aalis na si Pilandok. "Hintay!" Sansala ng sultan kay Pilandok. "Isama mo ako at nais kong makita ang aking mga ninuno, ang sultan ng mga sultan, at ang iba ko pang mga kamag-anak." Tatawagin na sana ng sultan ang mga kawal, ngunit pinigil siya ni Pilandok at pinagsabihang walang dapat makaalam ng bagay na iyon. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ng sultan sa loob ng isang hawla. "Kung ganoon ay ilagay mo ko sa isang hawla at itapon mo ako sa gitna ng dagat," ang sabi ng sultan. "Sino po ang mamumuno sa kaharian sa inyong pag-alis?" ang tanong ni Pilandok. "Kapag nalaman po ng iba ang tungkol sa sinabi ko sa inyong kaharian sa ilalim ng dagat, ay magnanais silang magtungo rin doon." Sandaling nag-isip ang sultan at nakangiting nagwika. "Gagawin kitang pansamantalang sultan, Pilandok. Mag-iiwan ako ngayon din ng isang kautusang ikaw ang pansamantalang hahalili sa akin." "Hintay, mahal na sultan," ang pigil ni Pilandok. "Hindi po ito maaaring malaman ng inyong mga ministro." "Ano ang nararapat kong gawin?" ang usisa ng sultan. "Ililihim po natin ang bagay na ito. Basta't ipagkaloob ninyo sa akin ang inyong korona, singsing at espada. Pag nakita ito ng inyong mga kabig, ay susundin nila ako." Ang tugon ni Pilandok. Pumayag naman ang sultan. Ibinigay na lahat kay Pilandok ang hinihingi at sumakay sa isang bangka. Pagdating sa gitna ng dagat ay inihagis ang hawlang kinalululan ng sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Mula noon ay si Pilandok na ang naging sultan. Naging sultan si Pilandok.
Kwentong Bayan ng Maranao. Magtala ng isang kaugalian at kultura ng Maranao at isang kalagayang panlipunan nila mula sa ating aralin. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Ito rin ba ang naitala ninyo sa inyong kwaderno? Isa sa kaugalian at kultura ng taga-Maranao ay ang malaking pagtitiwala nila sa kabilang buhay na binubuo raw ng kanilang mga pumanaw na mga ninuno. Ang kalagayang panlipunan ng Maranao ay pinamumunuan ng isang sultan na siyang may karapatan at kapangyarihang magdesisyon para sa ikabubuti ng buong pamayanan. Malinaw ba sa inyo ang kaugalian at kultura, maging ang kalagayang panlipunan ng Maranao? Kung nakuha nyo, mahusay! Pero sa tingin ko, mas masusukat ang husay ninyo sa susunod nating gawain. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Ano ang iyong mahihinuha o di kaya'y sariling pagkaunawa tungkol sa kaugalian at kalagayang panlipunan batay sa usapan ni Sultan at ni Pilandok? Ililihim po natin ang bagay na ito, basta't ipagkaloob ninyo sa akin ang inyong korona, singsing at espada. Pag nakita ito ng iyong mga kabig, ay susundin nila ako. Kung ang sagot nyo ay mahalaga ang korona, singsing at espada dahil ito'y sumisimbolo sa kanilang kapangyarihan. Tumpak ang inyong sagot. Ano ang iyong mahihinuha o pagkakaunawa sa ikalawang bilang? Hintay! Isama mo ako at nais kong makita ang aking mga ninuno, ang sultan ng mga sultan at ang iba ko pang mga kamag-anak. Malaki ang pagpapahalaga ng mga Maranao sa mga namatay nilang mga ninuno. Kung nakuha mo ang tamang sagot na ito, magaling! Batid kong maliban dito ay marami pa kayong naisip na sagot tungkol sa kaugalian at kalagayang panlipunan ng mga Maranao mula sa mga dialogo. Mahusay! Sapagkat naunawaan ninyo ang ating paksang aralin. Sa puntong ito, balikan natin ang mahalagang kaalaman sa ating aralin. Ang salitang Maranao ay nangangahulugang tao sa tabi ng lawa. Sapagkat karaniwan silang nakatira sa lawa ng Lanao. Samantala, ang kwentong bayan ay likang iisip na salaysay. Lumaganap ang mga ito sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng pasaling dila. Panghuli, paghihinuha ay ang pagbibigay ng inyong sariling haka-haka o opinyon tungkol sa isang bagay o sitwasyong naganap. Ngayon naman, sukatin natin ang inyong natutuhan. Basahin at unawain mong mabuti ang mga katanungan at isulat ng titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Una, anong akdang pampanitikan ang maikling salaysay na pasalin-saling kinukwento ng mga tao kaya hindi tiyak kung sino ang kumatha? A.
kwentong bayan? B. Epiko? C. Pabula? D. Tula? Pangalawa, anong kwentong bayan ng Mindanao ang tinalakay sa aralin? A. Katarungan ng isang matanda? B. Ang diwata ng karagatan? C. Si Juan at ang mga alimango? D. Naging sultan si Pilandok? Pangatlo, ayon kay Pilandok, ano ang tanging paraan upang makapunta ang sultan sa kanyang mga ninuno? A. Pagkulong sa hawla at pagtapon sa gitna ng dagat? B. Pagkulong sa isang madilim na silid? C. Pagpunta sa gitna ng kagubatan? D. Pagtalon sa matarik na bangin? Pang-apat, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harapan. Ano ang mahihinuha mo sa reaksyon ng sultan? A. Siya ay nabagot? B. Natuwa nang makita si Pilandok? C. Siya ay natukso? D. Nagulat sa kanyang nakita? At panglima, ililihim po natin ang bagay na ito. Basta't ipagkaloob ninyo sa akin ang inyong korona, singsing, at espada. Pag nakita ito ng inyong mga kabig, ay susundin nila ako. Ang tugon ng Pilandok. Ano ang mahihinuhang kalagayang lipunan ng Maranao? A. Makapangyarihan ng mga dayo sa lipunan? B. Makapangyarihan ng sultan sa lipunan? C. May kapangyarihan ang mga lalaki sa lipunan? D. May kakayahan ang lahat para mamuno. Ilan kaya ang makukuha mong puntos? Huwag na nating patagalin pa. Tara, sagutin na natin. Ano kaya ang tamang sagot? Isa-isahin natin ang mga pagpipilian kung alin ang wastong sagot. A. Kwentong bayan ay akdang pampanitikan na likhang isip na salaysay. Ang B naman ay epiko na tungkol sa kabayanihan ng tauhan. Samantala ang C, pabula. Ito'y mga akdang kadalasan ang tauhan ay mga hayop. At ang D, tula, isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsulat. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay titik A, kwentong bayan, mahusay. Para naman sa ikalawang bilang, ang sagot ay titik B, naging sultan si Pilandok. Tama ba ang inyong kasagutan? Kung tama, napakahusay. Talagang sinubaybayan ninyo ang ating aralin. Ano naman kaya ang sagot sa ikatlong bilang?
sagot ay titik A. Pagkulong sa hawla at pagtapon sa gitna ng dagat. Tama ba ang inyong sagot? Napakagaling! Kung di ang inyong sagot, tumpak! Dahil ang salitang ng dinalas na ginamit sa pahayag ay may katumbas na nagulat. Alin kaya ang sagot sa huling bilang? Ito ay titik B. Makapangyarihan ang sultan sa lipunan. Napakahusay! Alam na ninyo kung paano magbigay ng paghihinuha base sa usapan ng tauhan sa kwento. Ilan kaya ang nakuha niyong puntos? Binabati kita kung nakakuha ka ng 5 puntos. Kung mababa naman ang iyong nakuha, huwag kang malungkot. Maaari mo namang muling balikan ang paksa at panoorin ang episode na ito. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang slogan tungkol sa kaugalian at kalagayang panlipunan na inyong natutuhan sa ating aralin. Isulat ang sagot sa inyong quiz notebook at ipasa ito sa inyong guro. Narito ang rubrics na magiging gabay ninyo sa paggawa ng takdang aralin. Una, nakagagawa ng slogan. 5 puntos. Pangalawa, nakahihinuha ng kaugalian at kalagayang panlipunan ng Maranao. 5 puntos. Pangatlo, may kaugnayan sa paksa ang output. 5 puntos. May kabuuang 15 puntos ang gawain ito. Sana'y marami kayong natutuhan tungkol sa kaugalian at kalagayang panlipunan ng mga Maranao at magagamit ninyo sa susunod nating mga aralin. Manatiling nakasubaybay hanggang sa susunod nating episode. Ako, si Ginang Mahachori P. Dongor, ang inyong guro sa Filipino 7 na nagsasabing mahalin at pagyabanin ang kulturang Pilipino. Hanggang sa muli, ito ang Puerto Princesa Dream TV.